Hindi mo pwedeng hawakan ang pag-aari ko. Maliwanag ba, Leo? Tanong ng binatang aswang sa janitor. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Lumabas na rin ang matatalim na pangil nito. Tarantang lumabas ang janitor ng mansyon, habang si Isabela ay nanginginig sa takot. Senyorito Jacob, patawad pero hindi ko alam kung bakit siya biglang lumapit sa akin. Taranta at kabado si Isabela habang nagdadahilan sa binatang aswang. Lagi siyang nilalaman ng nerbiyos tuwing nagagalit ang binata sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kasalanan niya dito, at simula kabataan niya ay lagi na lamang siyang tagasilbi dito. Hindi niya maalala lahat sa kanyang buhay, pero lagi niyang panaginip ang isang puting van na nahulog sa bangin. Kasama siya sa mga sakay doon at maraming mga duguan. Iyon lang ang pabalik-balik sa panaginip na hindi niya maunawaan hanggang sa ngayon. Sa ganoong edad din siya nag-uumpisa ang pag-initan ni Jacob. Merong hampasin ng sinturon, itutulak sa swimming pool, paglilinisin sa buong bahay at kung ano pa. 20 anyos ito noon, samantalang siya ay halos nasa 9 na taon lang. Minsan ay halos mamamatay na siya sa takot tuwing mag-anyong halimaw ito sa harap niya, at wala itong kiming kumakain ng mga lamang loob o di kaya ay dinadakma sa kanyang mismong harapan ang mga buhay na hayop kagaya ng manok, minsan ay buong baboy. Minsan ay pag-inom ng sariwang dugo. Sa katagalan ay tila nakasanayan na rin niya ang pagiging aswang nito. Ngunit hindi ang pagiging mapanakit nito sa kanya. Kaunting mali lang ay bugbog sarado siya dito. Nanay Lilian, tawag ni Jacob sa kanyang yaya, simula noong kabataan. Bakit iho? May pag-utos ka ba? Wala naman. May lalakarin lang ako mahalagang bagay sa negosyo ko, Nanay Lilian. Bali, pakibantayan mo na lang itong malanding babae na ito. At baka mamaya, madikit na naman sa janitor na si Leo. Walang problema, iho. Sige na, umalis ka na. Ako ang bahala kay Isabela. Magalang na sagot ng matanda. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang makaalis na ito. Medyo makagiginhawa siya ng kaunti kapag wala ito. Lagi na lang kasi itong nakasinghal sa kanya, nakamata, at tila ba lahat ng kilos niya ay mali sa paningin nito. Salamat naman, aniya ng tuluyan na itong makaalis. O siya, gawin mo na ang gusto mo habang wala pa si Senyorito Jacob. Salamat, Nanay Lilian. Gusto ko lang namang makatampisaw sa swimming pool. Paalam niya. O siya, sige na. Bilisan mo para hindi ka maabutan. Sagot ng matanda. Agad niyang tinungo ang malaking swimming pool sa labas ng bahay. Buti na lang at day off ng kontrabidang katulong na laging nagpapapansin kay Jacob. Kung naroon ay malamang hindi pa rin siya makatampisaw sa swimming pool na siyang pinakapaborito niyang gawain tuwing wala ang kanilang amo. Unang ahon niya sa swimming pool para mahiga sa sun lounger nang biglang lumapit muli sa kanya si Leo. Ikaw na naman. Pwede bang huwag ka nang lumapit sa akin? Masasaktan lang ako lagi nang dahil sa iyo. Pagtataboy niya sa binata. Tiwala ka sa akin, Isabela. Hindi ako nandito lang para maging isang janitor. Nandito ako para sa iyo. Pangungumbinsi ni Leo. Nababaliw ka na, Leo. Lubayan mo ko. Asik niya rito. Dumedistansya siya rito lagi dahil nakakatakot magalit si Jacob. Ngunit ito namang si Leo ay dikit ng dikit sa kanya. Basta magtiwala ka sa akin, Isabela. Anak ako ng iyong yaya Dolores. At kaya ako nandito dahil nais kong malaman mo na buhay ang iyong ina.
Napatitig siya dito ng matagal. Inaral kung totoo ang sinasabi nito. Napapikit siya nang makitang seryoso ito. Itatanong pa sana niya dito kung nasaan na ang kanyang ina at bakit hindi na lang nito isinama para makilala niya. Kaso ay biglang dumating si Nanay Lilian. Halika na Isabela, magpalit ka na ng damit dahil parating na si Senyorito Jacob nyo. Mamaya maabutan kayo. Salamat po, Nay Lilian. Anya at mabilis na umakyat. Pagkatapos magbihis ay doon na siya sa kanyang kwarto naggulong upang masigurong hindi siya makatikim ulit ng bugbog sa binatang aswang. Ilang sandali lang ang lumipas nang biglang may kumatok sa pinto. Isabela, anak, tinatawag ka ng iyong Senyorito Jacob. Tawag sa kanya ni Aling Lilian. Muli na naman siyang kinabahan. Ngunit kailangan niyang harapin ito. Kaysa bugbog sarado na naman siya kapag hindi niya ito sisiputin. Pagbaba niya ay may kasama itong babae. Nagtaka siya dahil bakit pa siya nito pinatawag. Gayong may pagkakaabalahan naman ito. Bilisan mo Isabela. Ipagtimpla mo ng tsaa ang Senyorita Monica mo. Senyorita Monica? Bakit ko gagawin yon, Senyorito Jacob? Sa iyo pa nga lang, wala na akong nakukuhang sahod sa serbisyo ko. Idagdag mo pa ang babaeng ito. Bawal niyong gawin sa akin na gawing alipin. Dahil wala kayong binibigay na sahod sa akin. Isa pa ay, minor de edad ako. 17 pa lang ako. Pwede ko kayong ireklamo. Buong tapang nasagot niya dito. Sa binata ay ayos lang na gawin siya nitong tagasilbi. Pero sa babaeng kasama nito, tila kay bigat ng kanyang loob. Hindi siya papayag, hindi siya susunod. Napaka-arogante naman itong katulong mo, mahal ko. Hayaan mo na lang ba na bastusin ako nito ng ganun lang? Isa akong prinsesa ng angkan. Ako ang magiging reyna mo. Pero, ganoon na lang kung tratuhin itong hampas lupa mong tagasilbi. Galit na tanong ng nobya ng binata. Napatiimbagang ang binata habang matalim ang titig kay Isabela. Saktan mo na naman ako. Sige gawin mo. Diyan ka naman magaling hindi ba? Patayin mo na lang kaya ako para masayahan ka na rin. 8 taon akong nagdusa ang tagasilbi mo. Umaasa na magbabago at gagaan ang pagkikatungo mo sa akin. Pero wala. Mas lalong lumala iyon. Kung sukdulan hanggang langit ang galit mo sa akin, patayin mo na ako para matapos na rin lahat ng paghihirap ko. Galit na wika niya. Hindi nakapag-react si Jacob, kundi si Monica. Tumayo ito at hinarap siya pagkatapos binigyan ng mag-asawang sampal. Monica, saway ni Jacob. Yun lang po ba? Ang sabi ko gusto ko nang mamatay. Wala ka bang baril? Yun ang gamitin mo para isahan na lang. Matapang niyang wika dito. Umigil ka, Monica. Wala kang karapatan na saktan si Isabela. Saway ni Jacob. Tumawa sa Isabela nang marinig yun. Nilingon niya ang binata at tinawanan ng nakakainsulto. Sino lang pala ang may karapatang manakit sa akin? Ikaw lang dapat, Senyorito Jacob? Naubaya mo naman siya, hindi ba? Bigyan mo na rin ng karapatan para maging masaya kayo sa buhay niyo. Ano? Patayin niyo na ako. Huwag niyo nang patagalin pa dahil sawang-sawa na ako sa buhay kong ito. Nagulat si Jacob sa biglang pagbabago niya. Bigla na lang siyang naging matapang at nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot at lumaban dito. Umalis ka na, Monica. Utos ni Jacob. Ano? Papaalisin mo ko? Hindi ba malinaw? Umalis ka na ngayon din. Tila nataranta naman ito. Kaya mabilis na kinuha ang bag at nagmadaling lumabas. Naiwan silang dalawa sa loob ng kwarto ng binata. Nang maisara ni Monica ang pinto, ay tinitigan agad siya ng binata ng matalim.
Ano, kakainin mo ko? Sige lang, nakanda na ako. Kung dati nanginginig ako sa takot tuwing nagiging halimaw ka sa harap ko, ngayon ay hindi na. Kainin mo na lang ako kaysa magpapatuloy pang takutan na ito. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako sa ganito. Wala akong kalayaan. Para akong tuta ng halimaw. Uwi ka niya dito. Namilog ang mga mata ng binata sa gulat. Hindi nito inasahan ang kanyang tapang. Hindi ko nga maintindihan anong ginawa ko para ganituhin mo ako kung itrato. Anong kasalanan ko sa iyo? Sabihin mo. Sigaw niya sabay lapit dito at pinagbabato ng kanya mga kamao ang dibdib nito. Tila nakuha niya ang galit nito at bigla na lang itong naging halimaw. Binato siya nito sa dingding kaya tumama ang kanyang ulo sa matigas na sementong dingding. Namilipit siya sa sakit. Akma siya nitong sugurin nang biglang bumukas ang pinto. Diyos ko, Jacob, wag! Sigaw ni Aling Lilian. Ngunit huli na. Nakalmot na nito ang kanyang dibdib. Sa talim ng kuko ng binata ay nabaon ito sa kanyang laman. Sobrang dami ng dugong lumabas at halos hindi na makontrol ni Aling Lilian ang alagang binatang aswang. Hindi mo siya pwedeng patayin. Hawak niyang pinakamalakas na mutya ng aswang. Nakalimutan mo ba? Sigaw ni Aling Lilian. Bigla rin itong natigilan. Bakit ka tumigil? Patayin mo na ako. Uwi ka ni Isabel. Biglang bumalik sa normal ang anyo ng binata. Hingal na hingal ito at nang makita ang malalim na mga sugat ng 4 nitong daliri sa kanyang dibdib, ay tila na bahala ito at nilapitan siya. Lalawayan sana nito para hindi niya maramdaman pa ang hapde. At upang mabilis na gumaling ang sugat. Ngunit mabilis siyang umatras para layuan ito. Wag na wag mo akong lapitan. Galit na asik na dito. Yumuko lang ito, hindi umimik at tinitigan lang siya. Maya-maya pa ay inutusan na nito ang matanda na umalis. Dahil kontrolado na nito ang sarili. Walang imik na sumunod si Aling Lilian sa utos nito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Uwi ka nito nang makaalis na ang matanda. Hindi sinasadya mo na muntik mo na ako makain. Ang galing. Kung hindi dumating si Nanay Lilian, di ba? Nakabulagta na ang katawan ko ngayon. Wala ng puso dahil nakain mo na. Malamang sarap ka na sana ngayon sa pagmuya. Ituloy mo na, Senyorito Jacob. Sawang-sawa na rin ako sa buhay ko dito. Inayos nito ang kwelyo ng damit nito. Pagkatapos ay inilagay sa bulsa ang 2 magkabilang kamay. Sumandal ito sa dingding habang tahimik na napatingala. Nilaro-laro nito ang tila sa loob ng bibig nito. Pagkatapos ng mahabang sandali, ay tsaka lang ito muling nagsalita. Gusto mo talagang malaman kung bakit galit na galit ako sa iyo? Dahil ang iyong ina ay walang hiyang pumatay sa aking fiancé noon. Ikakasal na kami ni Priscilla. Ngunit bigla na lang sumugod ang iyong angkan, kasama ang mga alipores ng iyong ama at ina. Pinagkaisa nila ang aking mga magulang at fiancé. Pinatay silang lahat ng inyong angkan. Kaya sinumpa kong igaganti sila hanggang sa huling hininga ko. Natigil siya sa kwento nito. Napatakip sa kanyang bibig habang mabilis na umiling. Hindi totoo ang sinabi nito dahil isa siyang tao. Hindi siya aswang, hindi siya gagaya nito. Sinungaling ka, Jacob. Isang bangkilan ng iyong ama at isang mandurugo ang iyong ina. Ikaw ang may hawak ng mutya ng aswang na nagtatagling ng napakalakas na kapangyarihan. Lahat pwede mong gawin gamit ang mutya. Kwento pa nito.
Bigla siyang natahimik. Biglang naalala ang iilang nakaraan sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama at ina, ang mga mukha ng mga ito tuwing kabilugan ng buwan. Anak, sanayan mo ang sarili mo na makita kaming ganito. Ito ang ating angkan. Sa pagsapit ng iyong ika-18, kusang mabubuhay ang katauhang halimaw sa iyo. Paghahandaan mo ang bagay na iyan, anak. Isa ito sa mga alaala niyang unti-unting naging malinaw. Napahawak siya sa kanyang ulo. Namimilipit siya sa sakit at habang iniinda iyon, ay isa-isang naalala niya ang mga masasayang sandali kasama ang kanyang mga magulang. Ang sakit ng ulo ko, tulong! Anya nang hindi na niya makaya ang sobrang sakit ng kanyang ulo. Agad siyang binuhat ng binata para dalhin sa ospital. Pagdating doon ay nakapikit na lang siya sa sobrang sakit at nanghihina na ang buong katawan niya. Dinala ito sa emergency room para masuri. Pinainom din siya ng painkiller upang kumalma ang kanyang nararamdaman. Nakatulog siya matapos inumin ng gamot at nang magising siya, ay nasa tabi na niya si Jacob. Gising ka na, tawagin ko ang doktor. Wika ni Jacob. Naalala ko na lahat. Anya rito. Hindi tumuloy si Jacob sa labas nang sabihin niya iyon. Nilingon siya nito kaya nagtama ang kanilang paningin. Ikaw rin bang may gawa kung bakit nawala ng preno ang van na aming sinasakyan noon? Papunta sanang out of town. Naalala mo na ang araw na iyon? Tanong ng binata. Oo. Naalala ko kung paano kami nahulog sa mataas na bangin dahil iyon sa kagaagawan mo. Wala akong kinalaman sa pagkalaglag niyo sa bangin. Pero nakasunod ako sa inyo sa araw na iyon. Dahil bala kong gantihan ang mga magulang niyo. Ngunit ako, nagulat din nang bigla na lang nagpagewang-gewang ang van na sinasakyan ninyo. Sinungaling ka, Jacob. Pagbabayaran mo ito. Sa maniwala at ka sa hindi, wala akong ginawa sa inyo maliban sa pagsagip ko sa iyo. Sa kagustuhan na ikaw ang maging kabayaran sa ginawa ng mga magulang mo, sa mga magulang at fiancé ko. Hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang may kapagtalakayan dito. Ngunit nasa isip na niya ang paghiganti sa binata. Ipapatikim niya dito ang galit na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Nang makauwi sila sa mansyon ni Jacob, ay inahatid siya nito sa kanyang kwarto. Hindi siya nagpasalamat at wala silang imikan hanggang sa umalis na ito. Narinig niya ang ugong ng sasakyan nito palabas, kaya mabilis siyang hinanap si Leo. Saktong nasa likod ito ng mansyon. Naglilinis sa pasilyo na patungo sa harapan ng mansyon. Agad niya itong tinawag. Mabuti at lumabas ka ng mansyon, Isabela. Nito. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, Leo. Oo, sasabihin ko sa iyo lahat, Isabela. Hindi ka mahirap lang, mayaman ka. Alam ko. Nagulat ito sa kanyang sinabi. Naalala mo na lahat? Oo, maging ang aksidente. At si Jacob, siya ang may pakana kung bakit nawala ng preno ang van na sinasakyan namin noon. Anya. Ang kaninang takot na reaksyon ni Leo ay biglang napalitan ng tuwa. Tama. Kaya kung ako sa'yo, tumakas ka na dito. Sumama ka sa akin. Naalala mo na ang yaya Dolores mo. Ilang taon kanyang hinanap. Dito ka lang pala sa teritoryo ng kalaban. Kaya tumakas na tayo. Bago pa may gawing masama sa iyo si Senyorito Jacob. Wika nito. Agad nilang pinagplanuhan ang pagtakas. Binigyan ng inumin ni Leo ang 2 guard na nakabantay sa harap ng gate. Nang makatulog na ito ay agad na sumampa si Leo sa motor na pagmamay-ari nito. Pinaangkas agad siya nito at halos paliparin na ang motor sa sobrang pagmamadali na hindi sila maabutan.
Kumapit ka, Isabela. Bibilisan natin ang takbo bago pa tayo maabutan ni Jacob. Utos nito. Napayakap naman siya ng mahigpit sa binata. Abot tenga ang ngiti nito ng tila ayaw na niyang kumawala sa pagkakayakap dito. Mas lalo pa nitong binilisan upang masigurong hindi siya bibitaw sa pagkakayakap dito. Pagkarating sa mansyon ay napatunganga siya ditong bigla. Hindi niya maiwasang hindi maiyak habang inaalala ang mga magulang. Mga masasayang alaala niya kasama ang mga ito. Noon pa lang ay tinuturuan na siya ng papa niya sa paggamit ng mahikang itim. Hindi niya akalaing maalala na iyon ngayon. Malinaw pa rin sa kanyang utak kung paano bigkasin ang mga iyon. Isabela, alaga ko. Biglang tawag sa kanya ng isang matanda. Yaya Dolores, ikaw na po ba yan? Oo, alaga ko. Mabuti at umuwi ka na sa wakas. Ang tagal ka naming hinintay dito. Matagal akong ginawang alipin ng kalaban ni Yaya Dolores. At ngayon, ako naman ang maghihiganti. Tama yan, Isabela. Tulungan ka namin sa paghihiganti mo sa mga iyon. Uwi ka nito. Biglang naalala na Isabela ang sinabi ng binatang si Jacob. Gumante lang ito at wala itong kinalaman kung bakit na aksidente ang kanilang van noon. Kung hindi ito, sino? Hindi siya dapat magtitiwala dito. Pagkatapos siya nitong gawing alipan, sinaktan, lahat ng parusa na ibigay na nito sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, siya naman ang gaganti. Samantalang, patay ang dalawang bodyguard ni Jacob matapos niya itong maabutan na tulog mantika. Tinawagan siya ni Yaya Liliana para ipaalam na nakatakas sa Isabela kasama sa Leo. Pinagsusuntok niyang dingding sa loob ng kanyang kwarto. Halos madurog at puno ng dugo ang kanyang kamao. Hindi na siya dapat magtiwala pa kay Leo matapos siya itong pinapaimbestigahan. Nalaman niyang anak ito ng yaya ni Isabela at marami siyang nalalaman tungkol dito. Hindi mo na niya iyon binigyan ng atensyon sa pag-aakalang makalikom pa siya ng marami pang impormasyon. Subalit, masyadong nagmamadali ang kalaban. 3 buwan pa bago ang debo ni Isabela, kaya tiyak siyang mapaghandaan pa niya ang lahat. Umakyat siya sa kanyang kwarto at naglasing. Kung kailan wala na sa Isabela sa kanyang tabi, ay tsaka pa niya nakita ang halaga nito sa kanya. Hindi niya akalaing ito pala ang magbibigay kulay sa kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Kinamumuhian na siya nito. Basag lahat ng bote at kung ano pang mga babasaging bagay sa kanyang kwarto. Narinig iyon ni Aling Lilian. Kaya dali-dali itong pumasok para sawayin siya. Jacob, alaga ko, tigilan mo na yan. Hindi solusyon ang pagbabasag at pagsesentimento. Gamitin mo ang iyong koneksyon. Dahil doon ay bigla siyang nabuhayan ng loob. Tinawagan niyang kaibigan na secret agent. Pinapaimbestigahan niya ang nangyari sa van na sinakyan nila Isabela noon. Ilang taon na ang nakaraan. Yolo, paipapagawa ko sa iyo, Anya. Ganyang sinabi dito kung ano ang papaimbestigahan niyang iyan. Yun lang pala, mabilis lang yan paring Jacob. Hawak yan ang aking kasamahan noong araw. Uwi ka nito. Hindi mapalagay si Jacob habang nasa kanyang opisina. Parot parito siya at halos lahat ng kanyang appointment at meeting ay kansilado sa linggong iyon. Hindi siya makapokus. Hindi niya mapatawad ang sarili sakaling may mangyayaring hindi maganda. Lalo na kay Isabela. Huli na nang malaman niya ang dahilan kung bakit pinatay ng ina noon ni Isabela. Kasama ang iba pang angkan. Ang angkan ni Parcela ang salot at pumapagitna sa mga sigalot sa pagitan ng kanilang mga angkan.
Huli na rin niyang napagtanto na kaya ginawa iyon ng ina ni Isabela ay dahil sila dapat ng dalaga ang dapat maging isa. Mas lalong lalakas ang parsa at siguradong mapupuksa nila ang angka ni Priscilla na walang ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim. Ang pumatay ng mga inosenteng gagaya na lang ng ospital na pag-aari ni Priscilla, kung saan maraming inosenteng bata ang naging biktima. Kailakas pa nang ipasok ngunit nang makalabas ay katawan na lang ng saging na ang buong akala ng mga magulang ay anak pa nila iyon. Sobrang nabulaga noon ang angka ni Jacob. Yun pala ay kamuntikan pang mapailalim sa masamang nilalang ang kanilang angkan. At hindi rin maintindihan ni Jacob anong habol ng yaya na Isabela sa kanya. Bakit nito sa pilitin na kunin ang dalaga? Makalipas ang ilang sandali ay biglang naggaring ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong dinampot para sagutin. Kumelos ka na, Jacob. May naaamoy akong hindi maganda. Bungad agad nito. Anong ibig mong sabihin, Yolo? Si Dolores, ang yaya noon ni Isabela. Siya ang nagkidnap kay Isabela. At siya rin ang may gawa ng pagpaslang sa buong angka ni Isabela. Asawa ni Dolores ang driver ng van na siyang nagbuhis buhay para magkaroon ng masaganang buhay ang kanilang anak na si Leo. Si Leo? Gulat na tanong ni Jacob. Oo, siya. Ang nagpanggap na nagiging janitor mo. 3 buwan na ang nakaraan. Nagbuhay pa rin si Pe ang gagong iyan. Tinumasa ang yaman ng angka ni Isabela. Mga hayop sila. Pagbabayaran nilang ginawa nilang ito sa pamilya ni Isabela. Aniya. Pagkatapos ay tinanong kung saan ang mga ito nakatara. Nang maituro ni Yolo ang eksaktong lokasyon, ay agad niya itong tinungo. Hindi siya natatakot na sugurin ito para kunin ang dalaga. Pagdating niya sa harap ng gate, ay nag-doorbell agad siya. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga na mga oras na iyon. Pagbukas ng gate ay maraming mga armadong lalaki ang nakabantay. Sino sila tanong kailangan? Tanong ng sigang bantay sa mismong labas ng gate. Kailangan ko makausap sa Isabela. Si Ma'am Isabela ka mo? Nako, kailangan mo yatang dumaan muna sa mga kamay ni Madam Dolores. Madam Dolores? Kailan pa naging madam ang isang yaya? Kalokohan. Huwag mong minamaliit ang aking ina, Jacob. Ang baba naman ang tingin mo sa amin. Biglang sabat ng papalapit na si Leo. Isa pa itong anak ng yaya na mataas ang tingin sa sarili. Anya habang matalim ang titig kay Leo. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Baka nakalimutan mong teritoryo namin ito. Banta ni Leo. Namin ito. Kay Isabela ito. At kailangan mong maliwanagan na anak ka lang ng driver at yaya ni Isabela. Huwag ka nang mangarap na mataas pa dyan. Lalo na kung dinaan niyo sa hindi magandang paraan. Biglang umigdeng ang tenga ng kaharap na binata dahil sa kanya mga sinabi. Nagalit ito at inutusan na huliin siya at igapos. Sige lang, igapos niyo ako sa ngayon. Ngunit sa oras na maisakatuparan ang propesiya, kayong mga humawak sa kamay ko. Sisiguraduhin ko mabubulok kayo sa isang napakadilim na yungib. Gugutumin ko kayo hanggang mamatay at maging pagkainan ng mga uwak. Banta niya sa mga ito. Natakot ang mga ito kaya hindi na tumuloy pa sa paglapit sa kanya. Igapos niyo. Huwag kayong matakot sa kanya. Sigaw ni Leo. Ngunit takot pa rin ang mga itong lumapit. Sa galit ni Leo ay pinagbabaril nito ang isa sa mga armadong lalaki. Sige, umili kayo. Ang mamatay kayo sa baril na ito o gagabusin niyo ang lalaking iyan. Laban na ang lumapit sa bitag. Bakit hindi niyo pa huhulihin? Galit na tanong nito. Anong nangyayari dito? Biglang singit ni Dolores sa anak. Nakabuntot dito si Isabela.
Anong ginagawa mo dito, Jacob? Gulat na tanong ni Isabela nang makita siya nito. Isabela, di ba gusto mong makapaghiganti sa kanya? Dahil pinatay niya ang iyong pamilya. Ako talaga ang pumatay. Ako ba ang nagplano ng lahat? Hindi ba ito kagagawa ni Dolores, ang iyong ina? Romestro ang gulat sa mukha ni Dolores nang marinig iyon. Sinungaling ka, Jacob. Ikaw lang ang may galit sa akin at sa aking angkan. Huwag mo akong paniwalain sa isang bagay na imposible. Huwag mong baliktarin lahat. Litanya ng dalaga. Tama si Leo. Igapos yung ang lalaking iyan. Panahon na para ako naman ang magmalupit sa lalaking ito. Tumawa lang si Jacob. Hindi ito natinag sa kanyang banta. Huwag mong gawing superior ang iyong sarili, Jacob. Hindi ka Diyos. Kayang-kaya ka naming ibaba at pumapailalim naman sa amin. Banta ni Leo. Talaga lang ha, nakakatakot naman. Tatayo na yata ang balahibo ko. Nakangiti at kalmadong wika ni Jacob. Mas lalong umigting ang ugat sa leeg ni Leo. Oras na maikasal sa Isabela at Leo. Gagana na ang kapangyarihan sa mga kamay at pagkatao niya. Humanda ka. Dahil pagdudusahan mo lahat ng mga ginawa mong atraso sa pamilya ni Isabela. Banta ni Dolores. Talaga, iyan naman ang pinalabas niyo kay Isabela. Na magiging makapangyarihan siya oras na maikasal siya kay Leo. Pang ilang kasinungalingan na iyan? Tanong niya rito. Mas lalong nalamukot ang mukha ni Dolores. Alam nito na alam niya ang lahat. Ilang sandali pa ay dumating ang isang kotse lulan si Yolo at ilang mga kasama nito. Nandito na palang ebidensya, Yaya Dolores. Mantakin mo yon. 9 na taon ka ding naging feeling reyna sa pamamahay ni Isabela. Hindi ba? Napakagaling mong yaya. Aniya. Si Isabela na kanina pa naguguluhan at tahimik ay hindi na mapigilang magtanong. Ano ba talaga ang alam mo, Jacob? Tanong ni Isabela. Ayoko ng mga verbal lang na pahayag. Gusto kong magsalita ng may ebidensya. Aniya sabay abot ng mga dokumentong hawak ni Yolo. Pagkatapos ay ang laptop kung saan ito na i-record galing sa isang USB ang kuha ng CCTV sa bahay noon nila Isabela. Bago mangyari ang trahedya. Panuorin mong mabuti, Isabela, upang matauhan ka at magising sa katotohanan. Nang magumpisa ang video, hindi mapakali si Dolores. Paraot pa rito ito habang nag-uumpisa ang video. Ilang saglit pa ay bumungad ang mismong mukha nito sa screen ng computer laptop. Nagulat ito lalo na nang makita kung saang anggulo ang videong iyon. Nasa harapan ng van kung saan ito nakaparada. May kung anong kinakalitkot ang asawa ni Dolores sa loob ng van. Ano, ayos na ba? Tanong ni Dolores sa asawa. Malungkot na tumingin dito ang driver. Sabihin mo sa anak nating si Leo na mahal ko siya. At handa kong sundin ang utos mo na kitilin ang sarili kong buhay para lang maging masagana ang buhay na meron kayo. Huwag ka na ngang magdrama dyan, sige na. Gagawin mo to para sa anak mo. Tsaka, driver ka diba? Kaya mong isalbang sarili mo. Tumalon ka sa van. Iwanan mo sila sa loob. Hindi pwede yan. Baka questionin pa tayo. Mas mabuting kasama ako sa aksidente. Nang sa ganun ay malinis lahat at walang bakas ng krimen ang magaganap. Litanya ng lalaki. Tahimik at hindi makasalita si Dolores habang kuyom ang mga kamay ni Leo at matalimang titig na ipinukol sa ina. Parang gusto na nitong sugurin ang ina nito. Nang hindi mapigil ni Isabela ang kanyang mga luha, ay sumigyaw siya ng buong lakas. Diretso siyang tinakasan ng lakas sa tuhod at patakbo itong nilapitan ni Jacob para alalayan. Hayop ka, ina.
Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa sariling ama ko, sa mga taong tinuring kang pamilya. Pinagkatiwalaan ka ng mga magulang ni Isabela. Iyon ang igaganti mo. Gahaman ka, ina. Ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Sambit ni Leo. Leo, hindi mo ba nakikita? Lahat ng ito'y ginawa ko para sa iyo. Anong sinasabi mo? Huwag mo na akong tawagin na anak. Wala akong ina na kagaya mo. Wala kang puso. Hindi ka na naawa sa aking ama. Dalhin niyo ang babaeng ito. Ikulong niyo na ito habang buhay. Isabela, sumama ka sa akin. Hiling ni Jacob sa kanya. Para ano? Gawing alipin at saktan? Hindi ka pa ba tapos sa akin? Umiiyak na tanong niya rito. Sa akin lang sa Isabela. Sabat na Leo mula sa kanilang likuran. Sa iyo, para ang yaman at ari-arian ni Isabela ay makuha mo. Hayop ka rin. Galit na wika ni Jacob. Lumayo kayong lahat sa akin. Kayong lahat. Hindi ko kayo mapagkakatiwalaan. Galit na wika ni Isabela. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Hindi ngayon. Matigas na wika ni Jacob. Pagkatapos ay kinarga siya nito at dinala sa kotse. Bitawan mo ko, ano ba? Galit na asik niya. Ngunit nagmistula itong bingin na walang naririnig. Dinala siya nitong Malaysia Mansion nito. Sinalubong sila ng yaya nitong si Aling Lilian. Tuwang-tuwa ito nang makita sila. Isabela anak, mabuti naman at naiuwi ka na ni Jacob. Sobrang nag-aalala ako sa iyo nang mawala ka rito, Isabela. Yaya, pakidala ng pagkain sa kwarto ni Isabela. Utos ni Jacob dito. Sige, alaga ko. Isusunod ko agad. Sagot ng Ale. Maingat siyang inilapag ni Jacob sa kama, ngunit hindi man lang niya ito sinulyapan. Ilang sandali lang din ay dumating na rin si Aling Lilian na may dalang tray ng pagkain. Hindi ako kakain, Nanay Lilian. Dalhin mo na lang po yan pabalik sa kusina. Utos niya sa yaya ng binata. Hindi pwede, Isabela. Malapit na ang araw ng pagkabuhay ng isa mong katauhan. Kailangan mong magpalakas. Wika ng Ale. Nanay Lilian, ikaw na muna ang bahala sa kanya. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis muna ako at baka gabi na rin akong umuwi. Paalam ni Jacob sa kanyang yaya. Sige Jacob, alam kong magtatagumpay ang lahat na alaga ko. May tiwala ako sa iyo. Ani ng Ale. Tumango lang ang binata. Pagkatapos ay tinapawanan siya nito ng tingin at umalis na. Tsaka lang muling nagsalita sa Isabela. Hindi ko maintindihan bakit ba nangyayari sa akin ang bagay na ito. Isabela, sinusubok kang ng iyong tatag at tapang para ihanda ka sa isang malaking tungkulin sa hinaharap. Hindi ko maintindihan, Nay Lilian. Anong tungkulin? Umupo si Aling Lilian sa kanyang gilid. Mataman siyang pinagmasdan habang nakatitig at matamis na nakangiti. Matagal ka nang pinamanmanan ng mga magulang ni Jacob. Kayong dalawa. Dahil nasa propesya ng ating mga lahi ang inyong pag-isa. Umpisa ng kwento ng Ali. Hindi kita maintindihan. Anong pag-isa? Isabela, isa kang mandurugo. At bago pa man lumisa ng iyong ina, iniwanan na sa iyo ang mutya at anting-anting ng pagiging mandurugo. Samantalang si Jacob ang nakatagdang maging kaparehas mo. Sa mikling salita, kailangan mong maikasal sa kanya. Dahil ang kapangyarihan na galing kay Jacob bilang isang bangkilan at ang sa iyo bilang isang mandurugo ay siyang bubuo ng isang makapangyarihan na pinuno pagdating ng panahon. Panahon ng makabagong teknolohiya kung saan talamak ang paghasik ng lagim ng mga kampo ng kadiliman. Mahabang litanya ni Aling Lilian. Hindi ko maintindihan talaga kung totoo mang aswang ako katulad nyo.
Bakit pa kung kontrahin ang mga alagad ng dilim? Alagad din naman tayo ng dilim, hindi ba? Aswang tayo, oo, at sakop ng dilim. Dahil kahit ano pa ang gagawin nating kabutihan, hindi may pagkakailang sa ilalim pa rin tayo ng kadiliman. Ngunit iba ang ligyasaya ng aming angkan. Dahil siglo na rin buhat ng inumpisahan ng ninuno ni Jacob ang pamunuang ito. Oo, hindi ganun kalinis. Kasi kapag napatunayang nagkasala, ay kamatayan rin ang kaparusahan. Pero naaayon pa rin iyon sa tamang panghusga ng pinuno. Pero isa lang ang punto ko sa usapang ito, Isabela. Kaya kailangan niyang maikasal at makabuo ng isang makapangyarihang supling na lalaki. Paano kung hindi? Paano kung hindi pala ako pwedeng mabuntis? O di kaya ay babae ang magiging anak namin? Anong mangyayari sa aming anak? Magtiwala ka sa propesiya. Nakaukit na yan. Bigla niyang naalala lahat ng pangmamalupit sa kanya ng binata. Nabuhay ang hinanakit sa kanyang dibdib. Naguguluhan siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Kahit kailan hindi niya naranasan na pagmalupitan ng Yaya Dolores niya. Kahit paano pang masama ang naging intensyon nito sa kanya. Dumating ang gabi at hindi niya maintindihan kung bakit. Ganoon na lang ang kabang kanyang naramdaman. Si Jacob ang nasa kanyang isipan. Hindi niya rin may paliwanag kung bakit pa siya nag-aalala dito. Ang alam niya ay galit siya sa binata. Ngunit halos lahat ng kanyang focus ay naroon at hindi niya maintindihan kung bakit sobra ang kabang nadarama niya sa mga oras na iyon. Ilang saglit pa ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan ng Yaya Dolores niya sa monitor. Mabilis niya iyong sinagot. Yaya Dolores, sambit niya. Magaling. Hindi ko akalaing nakaantabay ka pala sa aking tawag, mahal na alaga. Huwag na tayong maglokohan, Yaya. Alam ko na ang lahat kung bakit gusto mo na maikasal ako kay Leo. Bukod sa yaman ay mas mahigit ka pang hangad mula sa akin. Masyado ka namang uto-uto. Naniwala ka naman agad sa kanila, lalo na sa Jacob na ito. Pagkatapos kanyang gawing alipin, sinasaktan kanya lagi, diba? Alalahanin mo yon. Alam ko ang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Pwede ba, Yaya? Tama ng pagpapaikot mo sa akin. Kailangan mong pagbayaran lahat ng nagawa mo. Anya. Bigla itong umalakhak sa kabilang linya. Pagkatapos ay bigla na lang niyang narinig ang mora ni Jacob sa kanyang yaya. Yaya Dolores, anong ginawa mo? Tumakas ka? Tarantang tanong niya. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at nagmamadaling pumasok si Leo na may dalang baril. Mukhang nag-uusap na kayo ng nanay, mahal ko. Kumusta daw ba ang kinainisan mong si Jacob? Todas na raw ba? Nakagising tanong nito. Mga hayop kayo. Huwag niyong sasaktan si Jacob. Nako, napakasuwit naman itong mahal ko. Pero dapat sa akin ka lang, di ba? Pagkatapos ba naman ang ginawa niya sa'yo? Tumigil ka na, Leo. Mas masahol pa ang ginawa niyong mag-ina. Tigilan niyo si Jacob. Saan ka na ngayon kakampi? Tanong nito, sabay halakhak. Pagkatapos ay dinig niya ang hiyaw ni Jacob na tila sinasaktan mula sa kabilang linya. Tigilan niyo na si Jacob, ano ba? Sumama ka sa akin. Pakasalan mo ko. Pagkatapos ay malaya ka na kaagad. Uwi ka nito. Napakasama mo, Leo. Gagawin mo lahat ng kasamaan para lang sa pera. Ganon talaga, Isabela. Wala tayong magagawa. Pera ang nagpapagalaw sa mundo natin. Pera ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kailanman hindi mababayaran ng pera ang kabutihan ng puso. Lalo kitang pinandidirihan, Leo. Ang dami mong satsat. Ayaw mo kasing madaan sa santong dasalan. E di sa santong paspasan. Tayo na dyan. Mamaya mapilitan na naman akong barilin ka. Sige, hindi mo na makikita ang Jacob na yon.
Pakawalan niyo si Jacob, hayop ka. May paiyak-iyak ka pang nalalaman. Yun pala ay drama lang ang lahat ng iyon. Hayop ka. Isang malutong na halakhak ang pinakawalan nito. Tila kinalabutan siya sa reaksyon ng binata. Para itong may sapi na hindi maintindihan. Ilang sandali pa ay inutos na nito sa ina na pakawalan si Jacob. Dinig iyon ni Isabela mula sa kabilang linya. Ayaw pong pumayag ni Dolores. Humanda kayong dalawa ng ina mo, Leo. Ipapakulong ko kayo at sisiguraduhin kung hindi kayo makatakas. Galit na wika niya. Huwag man ang pangarapin ang bagay na iyan. Kung noon pa lang hindi na kami kayang maipakulong ng iyong ina, ikaw pa kaya? Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Dolores. Pakilinaw ng sinasabi mo, Yaya Dolores. Gusto mong malaman? Sige. Ako ang kabit ng iyong ama noon. Nahuli niya kami nang ipangalan ng iyong amang isang kotse at isang unit ng kondominium sa akin. Tinakot rin niya akong kasuhan pero wala. Walang nangyari. Alam mo kung bakit? Pinsan ko ang chef head warder ng kulungan. Kahit ilang beses akong maikulong, makakatakas pa rin ako mula sa kulungan. Wika nito. Kalokohan, bakit ka pa tinanggap muli ng ina kung minsan ka na palang nakulong? Siyempre, oto-oto ang iyong ina. Konting drama lang at iyak, wala na. Bumigay na agad. Kaya naisakatuparan ko ang aking plano. Wika pa rin ito. Parang gusto nang maging alimaw na Isabela sa mga sandaling iyon. Gusto na niyang makaganti sa mag-ina. Bakit kailangan pang umabot sa 18 bago siya tuluyang maging aswang? Bilisan mo na, Leo. Dalhin mo na yung babae na yan dito. Papunta na, ma. Huwag ka masyadong atat, sagot ni Leo. Habang palabas ng kwarto ay tanaw niya sa sala si Aling Lilian. May busalang bibig nito at nakagapos ang mga paa at kamay. Nanay Lilian, sigaw niya. Walang hiya ka, pakawalan mo si Nanay Lilian. Sigaw niya ngunit mas lalo lang hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya at nang madaling hinila siya palabas. Ngunit hindi pa sila nakalabas ng gate nang biglang may dumating na mga armado. Nasa 4 katao ang haba ng bitbit ng mga ito na baril. Sino kayo? Gulat na tanong niya. Huwag kang matakot, Isabela. Mga kaibigan kami ni Jacob sa NBI. Sagot ng isa. Ginawa pa siyang hostage ni Leo, kaya nahirapan ang mga ito na umatake. Leo, bitawan mo si Isabela upang hindi na madagdagan pa ang kaso mo. Utos ng isa. Hindi, patatakasin niyo kami. Dahil kung hindi, ay papatayin ko ang babaeng ito. Pananakot ng binata. Ayon sa narinig kong kwento, ikakasal kayo na Isabela para maging hati ang yaman na naiwan kay Isabela. Ngayon, kung papatayin mo siya, wala kayong makukuhang yaman. Pangihipit ng isa. Wala akong pakialam. Kailangan kong makatakas ngayon. Pwede mo nating pag-usapan lahat ng ito, Leo. Kalma lang, masyado ka namang kinakabahan. Wika naman ng isa. Kawalan niyo ako dahil ginawa kong pakawalan si Jacob. Dahil iyon ang gusto ni Isabela. Ginawa ko na. Ano pang kailangan niyo? Tanong ni Leo. Si Isabela, siya ang kailangan naming iligtas kasi iyan ang utos ni Jacob. Kung ako sa'yo, bitawan mo na siya bago pa may mangyari hindi maganda. Banta ng isang NBI. Suminyas ang isa sa kanila. Hindi iyon maintindihan ni Leo. Kaya kinabahan na ito at nangungulila ang mga kamay. Kung binaon ka lang, Leo, kalma lang. Baka mapano sa Isabela. Kung mabuti pa ay ibaba mo na lang iyang kutsilyo na hawak mo at baril. Utos sa rin ng isa. Ngunit mabilis na umiling ang binata. Ginagago niyo ako. Alam ko yon. Pwede ba? Masyado na kaming natenga dito. Padaanin niyo kami. Galit na saad na Leo.
Mula sa likuran ay maingat na lumapit si Jacob dito. Agad namang nilibang ng isa sa mga NBI si Leo upang madistract ito at malihis ang atensyon sa kanila. Agad na hinampas ni Jacob ang ulo nito ng isang matigas na bagay. Nawalan ito ng malay kaya ginapos nila ito agad. Siniguro na hindi ito makawala. Salamat sa pagtulong niyo. Talagang maaasahan ko kayo palagi. Puri ni Jacob sa mga kaibigan. Matapos na mga itong dalhin sa basement si Leo para doon ikulong. Gagawin niyang pain ng binata para mahuli ang ina nito. Siyempre, ikaw pa ba? Wika ng isa. Nagpaalam na rin ang mga itong umalis, ngunit nangako rin na nakaantabay lang sa kung ano ang iuutos ni Jacob sa mga ito. Salamat naman at ligtas kayong pareho. Wika ni Aling Lilian nang magising ito. Wala nang taling nito sa kamay dahil hinubad ng isa sa mga NBI na kaibigan ni Jacob. Nakatulog ang Ali dahil sa pinaamoy na chemical dito. Gising ka na, Nanay Lilian. Kumusta ang pagkaramdam mo? Tanong ni Jacob sa kanyang yaya. Ayos lang ako, si Isabela. Kumusta ka, anak? Tanong nito kay Isabela. Ayos po ako, Nanay. Salamat sa iyo at sa mga kaibigan mo, Jacob. Wika na Isabela habang nakatingin sa binata. Napakalaking bagay iyon para kay Jacob. Mas magiging mabait pa siya dito upang makabawi. Nagpaalam si Aling Lilia na maganda ng kanilang makakain. Kaya naiwan silang dalawa sa terasa ng bahay. Oo nga pala. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ilang taon nang nakaraan. Ngayon ko napagtanto na wala pala akong karapatan na magreklamo. Kasi pag-aari mo rin pala ang pangalawang buhay na meron ako. Hindi totoo yan. Hindi ako ang may-ari ng buhay mo at kailanman hindi ko inangkin ang buhay na meron ka. Mali lang ako ng pagkikatungo sa iyo dahil lang sa akala ko na masama ang intensyon ng iyong ina noon. Isa pa ay masyado tayong pinaikot ang iyong Yaya Dolores. Tumango siya para sumang-ayon sa sinabi nito. Hindi rin siya titigil hanggat hindi mapanagot ang kanyang Yaya Dolores, maging ang anak nito. Kailangan niyang mabigyan ng hustisya ang namayapang mga magulang na dapat ay noon pala niya dapat ginawa. Ngunit naalala niyang sinabi nito na pinsan nito ang puno ng opisyal sa kulungan. Kaya nag-isip siya kung ano ang pwedeng gawin upang tuluyan siyang makapagiganti dito. O kahit man lang maibigay lang niya ang hustisya para sa mga magulang. Gabi na nang magaring ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ang monitor ay si Yaya Dolores niya iyon. Agad niya itong sinagot. Buti naman at naalala mo akong tawagan, Yaya. Hawak niyo ba si Leo? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi? Sa tingin mo, Yaya, nasaan ang anak mo? Traidor ka, Isabela. Wala kang utang na loob. Oops, tinamaan ka, Yaya. Bumalik sa'yo lahat. At saka, pwede mo namang makita ang anak mo. Puntahan mo na lang siya rito. Pakawalan niyo si Leo dahil kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay niyo. Tinawanan ito na Isabela. Nailing na lamang siya sa mga hakbang ng kanyang yaya. Mas lalo siyang nanggigigil dito. Sino yan, Isabela? Biglang tanong ni Jacob nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Si Yaya Dolores, hinahanap si Leo. Kasual niyang sagot. Kinuha nito sa kanyang kamay ang hawak na cellphone at itinapat sa tenga nito. Puntahan mo siya kung gusto mo siya makausap. Sinasabi ko sa iyo, hindi kayo makakawala sa bagsik ng paghiganti ko sa inyo, kasama ng mga alipores mo. Galit na wika niya. Pagkatapos ay pinatay at binaba na ang hawak na cellphone. Ngunit lumipas ang linggo at buwan na walang paramdam si Dolores sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Isabela.
Dumalo ang mga katulad ng kanilang bangkilan at mandurugo na sakop ng pamumuno ni Jacob. Galing pa ang mga ito sa ibang bayan. Hindi inasahan ni Isabela na totoo ang sinabi ni Jacob. Sabik na kaming maisakatuparan ng propesiya ng angkan. Hinihintay namin ang pagkakaroon ng ating isang mas malakas at makapangyarihan at mas batang pinuno. Wika ng isang kasosyo ni Jacob sa trabaho. Kung may propesya lang sana sa pagwala ng sumpa ng ating angkan. Wika rin ng isang ginang na nais nang makawala sa sumpa ng dilim. Ngunit kahit anong gagawin nilang kabatihan, ay hindi maging kabawasan iyon sa sumpa na nananalaytay sa kanilang katauhan. Gaano man sila kayaman, kakambal pa rin nila ang sumpa ng nakaraan at magpapatuloy iyon sa kauli-hulihang lahi ng kanilang mga angkan. Nang gabing ding iyon ay pinag-isa sila ng isang matandang bangkilan na siyang nakakaalam at siyang may hawak ng aklat ng propesya ng angkan ng bangkilan at mandurugo. Matapos gawin ang seremonya ay ipinaubaya na nito ang aklat kay Jacob. Kasabay ng pagbasbas ng buong angkan ng bangkilan at mandurugo, pinapaubaya ko sa iyo ang aklat ng propesya na siyang magiging pag-aari ng iyong anak na siyang hihiranging hari at ng 2 angkan. Nakapaloob din sa aklat na ito ang paraan ng pagbuhay ng kanyang natatanging kapangyarihan, maging ang pagbukas ng selda ng mga nakagapos siyang mga malalakas at makapangyarihang gabay. Litanya ng matanda. Masyadong malalim lahat ng ito, Jacob. Hindi ko maintindihan. Nailing na wika ni Isabela. Maintindihan mo rin kapag nasa bisig mo na ang batang sinasabi ko, Isabela. Kaya alagaan mong mabuti ang asawa mo, Jacob. Bili ng matanda. Si Olanghamin ang pinakamatanda sa lahat ng angkan ng may lahing bangkilan at mandurugo. Matapos ang pagdiriwang ay nagsiuwian na ang mga ito. Nakabantay lang si Jacob kay Isabela hanggang sa pagsapit ng hating gabi. Dahil sa gabing iyon din ang unang pagkabuhay ng ikalawang katauhan ni Isabela. Hanggang sa maya-maya pa. Jacob, ang sama ng pagkaramdam ko. Ang sakit ng buo kong katawan, ang init. Hindi ko maintindihan. Normal lang yan, asawa ko. Sandali. Pupunasan ko ng langis ang buo mong katawan. Wika nito. Marahan itong pinunasan ng langis ang buong katawan ng asawa. Sa unang pagkakataon bilang mag-asawa ay ginalawa nila ang isang bagay na siyang daan upang mabuo nila ang isang batang maging pinuno ng angkan. Magiging tagapagtanggol ng mga normal na taong nais atakihin ng alagad ng dilim at maging tagapangalaga at magtataguyod ng layunin ng angkan. Saktong patapos na sila sa kanilang minimiti ay ang paghiyaw ni Isabela sa sobrang sakit ng pamamanat ng kanyang buong katawan. Unang tumubo rito ang mga mahahabang pakpak, kasintulad ng mga pakpak ng isang anghel. Ngunit kulay itim iyon. Ang haba at ang tulis na mga kuko at pangil niya. Ang kanyang dila ay humaba at naging matulis din. Nanginginig ang buo niyang katawan. Nanghihina at ramdam niyang sobrang pagkauhaw. Nakaalalay si Jacob sa kanya. Binigyan siya nito ng isang baso ng sariwang dugo na galing din sa katawan nito. Makalipas lang ang ilang minuto ay ramdam na ni Isabela ang kakaibang lakas ng katawan. Nawala na rin ang kanyang pananakit ng katawan. Matapos siyang makapagpahinga ng konti, ay tinuruan siya ni Jacob ng salitang Latin upang bumalik sa normal na anyo ang kanyang katawan. Inaantok na ako, Jacob. Anya. Sige, magpahinga na tayo. Sagot ni Jacob. Malalim at mahimbing ang tulog nilang lahat dahil sa pagod. At iyon ang kinuhang pagkakataon ni Dolores para sumugod.
Inakala ng mga ito na makakaya nila ang mga tauhan na nakabantay sa paligid ng mansyon ni Jacob. Nagising ito sa malalakas na katok mula sa labas. Boss Jacob, sinalakay tayo ng grupo ni Dolores. Imporma ng isang kawal. Nakuyom ni Jacob ang kanyang mga kamay. Sige, mauna ka sa labas. Susunod ako. Aniya. Ganitong nilapitan ng asawang mahimbing na natutulog. Gusto sana nitong gisingin sa Isabela upang maging alerto. Kaso ay nakita nito na tulog mantika ang asawa. Napagod ito ng gusto, kaya iniwan niya itong mahimbing ang tulog. At siniguro nitong lock ang pinto at hindi mapasok ng kung sino. Pagkalabas ng mansyon ay nakita niya ang mga tauhan na nakipaglaban sa mga alagad ni Dolores. Mas lalong nadagdagan ang gigil niya rito at wala nang iba pang pumasok na desisyon sa utak niya, kundi ang patayin na lamang ito. Kala ko naman kung takot kang lumabas ng inyong mansyon. Kanina pa kita hinihintay, Jacob. Mabangis na wika ni Dolores. Anong ipinagmamalaki mong kapangyarihan para katakutan ko, Dolores? Hindi mo yata alam na kaya kitang patulugin ngayon. Pati ng 10 ng iyong kasamahan. Hindi ako natatakot sa iyo. Nandito ako upang kunin ang aking anak. Ibalik mo siya sa akin dahil kung hindi, ay magiging magulo ang buhay mo. Hindi tatahimik ang aming buhay hanggat nariyan kayo sa paligid namin. Iyo mas mabuting kami na ang magkukulong sa inyo kung makakawala ka sa totoong kulungan. Sa aming bodega ay tiyak, aabutin ka ng pagkabulok. Hindi ka makakawala doon. Bigla itong natahimik, halatang natakot sa kanyang banta. Kala ko ba matapang ka? Bakit parang umurong na ngayon ang buntot mo? Nasaan ang kapangyarihan na pinagmamalaki mo, ha, Dolores? Inahamon mo ako? Sige. Anito. Pagkatapos ay may kung anong inusal. Ngunit matapos nitong gawin iyon, ay tila dismayado ito. Ano? Bakit walang nangyari? Nakangising tanong ni Jacob. Sinubukan ulit nitong usalin ngunit walang nangyari talaga. Kaya tinawanan ito ni Jacob. Ganun ang nangyayari kapag ninakaw lang ang karunungan ng ating taglay. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na kay Isabela ang aklat na itim na pagmamay-ari ng kanyang angkan. Tanggapin mo na lang na ang katulad mo ay tagasilbi lang ng pinuno at ng kanyang kapares. Hindi nararapat sa katulad mong mainggitin at maiitim ang budi ang ganyang kapangyarihan. Ani Jacob. Nagalit pa ito at sinubukan pa ulit usalin ang karunungan na inaral nito mula sa libreta na pag-aari ng ama ni Isabela. Alam iyon ni Jacob dahil maging ang pagkuha nito ng mga mahalagang bagay sa kwarto ng mga magulang nila ay nakuha rin niya sa kopya ng mga CCTV sa bahay nila Isabela. Sa puntong iyon, siya naman ang magpapalabas ng kapangyarihan. Inusal niya ang isang lati na magpapabigat sa talukap na mga mata nito hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kadiliman. Hindi, sambit nito. Ngunit, tuluyan na itong natumba. Patuloy ang labanan ng kanyang sakop at ng alagad ni Dolores. Pumagit na siya sa mga ito, ngunit bago ang lahat, ay inusal muna niya ang Latin na pampaamo sa mga ito. Tila naging mga tuta ang mga ito na nakatingin sa kanya, at tila ba naghihintay ng kanyang utos. Makinig kayong lahat sa akin bilang pinuno ng mga bangkilan. Gusto kong maging isa ang ating layunin. Iyon ay ang mapayapa at pagkakaisa sa layunin bilang mga nilalang na may 2 katawan. Kayong mga nasa ilalim ng masamang grupo ni Dolores, inanyayahan ko kayong makisama sa amin. Hindi natin pwedeng sakupin ang mundo. Bagkus ay tayo ang magiging kasama sa mga taong nais ang mapayapang mundo. Tayo ang magiging bantay sa gabi. Mga adik, repes, magnanakaw, kriminal.
Sila ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sabay ang mga itong tumango. Napangiti siya habang nakatingin sa mga ito. Magtuloy-tuloy ang magandang adikain ng angkan. Hindi na rin siya makapaghintay na maisilang ang kanyang anak na siyang nakatakda para humawak ng pinakamalakas na kapangyarihan para gamitin sa kabutihan at proteksyon sa mga normal na tao. Alam ni Jacob na kasabay ng mga makabagong teknolohiya ay ang paglaganap ng napakaraming krimen sa bansa. Hindi man kayang protektahan ng kanilang angkan ang sanlibutan, marami pa rin ang alam nilang mapagbigyan nila ng tulong. Ikinulong nila sa basement ang bangina. Walang ibang nakakaalam ng bagay na ito, kundi sila ang isang katulong na siyang naatasan nilang magbantay at magpakain sa mag-ina. Makalipas ang 2 buwan, nagising si Isabela at tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Diretso siyang napatakbo sa banyo dahil hindi niya mapigilang maduwal. "Ayos ka lang ba, asawa ko?" tanong ni Jacob. Nangihina ako at naduduwal ako at ang bigat ng katawan ko. "Hindi kaya't buntis ka?" Napaisip siyang bigla. Hindi na nga pala siya dinatnan. Magdadalawang buwan na. Napatingin siya kay Jacob. "Bakit?" Jacob, buntis nga siguro ako. Halos mapatalon si Jacob sa sobrang tuwa. Agad itong gumayak para dalhin siya sa doktor. Paano pala kapag babae ang pinagbubuntis ko? Ibig sabihin, hindi totoo ang propesiya. Nag-aalalang tanong niya. "Isabela, huwag kang negatibo. Tsaka kung babae man yan, wala tayong magagawa, kundi tanggapin at maghihintay sa susunod na henerasyon. Pero naniniwala ako matutupad ngayong henerasyon ang sinasabi ng propesiya." Sana lang, Jacob. Kailangan na rin ng tagabantay sa dilim sa panahon ngayon. Talamak na ang lahat ng uri ng krimen. Hindi ko naman sinasabi na wala kayong may nagawa ng mga kasamahan mo sa NBI, pero kasi tingin ko kulang pa. Naintindihan ko, Isabel. Totoo naman. Kulang na kulang ang kilos namin. Napakaraming masasamang nilalang sa mundong ito, sagot ni Jacob. Pagkatapos gumayak ay agad na silang tumungo sa isang OB-GYN. Mas tensyonado pa si Jacob kaysa sa kanya. Gayong hindi pa naman sigurado kung totoong buntis siya. Makalipas ang ilang pagsusuri ay lumabas na ang kanyang doktor para kausapin sila. Sinalubong agad ito ni Jacob. "Kumusta, Dok? Positibo ba? Buntis nga ba ang asawa ko?" tanong agad ni Jacob. Mukhang kinasasabugan mo talaga itong pagbubuntis na ito ng misis mo, ano? Tanong ng doktor. "Siyempre po," sagot ni Jacob. Well, ayon sa mga test, buntis ang asawa mo at magwawalong linggo na. Kaya binabati ko kayong mag-asawa. Alagaan mo lang iyang asawa mo. Siyempre, unang pagbubuntis yan. Napakasaya ng pagbubuntis kapag panganay. "Opo, Dok. Alagaan ko mabuti ang aking mag-ina," sagot nito. Matapos maiabot ng doktor ang reseta, ay nagpasya silang dumaan sa butika para bilhin lahat ng nireseta ng doktor. Halos bantay sarado sa Isabela kay Aling Lilian at Jacob. Nang maglilimang buwan na ay pina-ultrasound agad ni Jacob upang malaman kung ano ang kasarian meron ang sanggol. Ayaw pa ni Isabela dahil natatakot siya na baka hindi lalaki ang kanyang magiging anak. Isabela, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na kahit anong kasarian man meron ang anak natin ay ayos lang. Mamahalin pa rin natin siya ng buo. Pangako ni Jacob sa kanya. Pagkatapos masuri ay halos mapatalon si Jacob sa tuwa. Wala na silang gender reveal, di joke lang. Siya na nga ang itinakda asawa ko, ang ating anak. Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating angkan
at magbibigay ng proteksyon sa mga ordinaryong tao. Wika ni Jacob. Makalipas ang ilan pang mga buwan, tarantang kinarga ni Jacob si Isabela para isakay sa kotse at dalhin sa ospital. Naghuhumiyaw na siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Sinisiguro ni Jacob na nakabantay siya buong oras ng paglilebor na Isabela at sa wakas ay tagumpay niyang nairaos ang kanilang anak. Ngunit unang araw pa lamang sa mansyon, nang sugurin sila ng angkan ng kadiliman na walang ginawa kundi ang magasik ng lagim. Diyos ko, Jacob, anong nangyayari? Bakit sobrang ingay sa labas? Tarantang tanong ni Isabela nang magising siya sa sobrang nakakakilabot na mga huni ng iba't ibang uri ng aswang sa labas. Nang tignan niya ang labas ay bumungad agad sa kanya ang kabilugan ng buwan. Anong ibig sabihin nito, Jacob? Hinahabol nila ang anak natin, asawa ko. Ngunit, huwag kang mag-alala. Marami ang property sa kanya. Kaya walang kahit sinong lahi ng aswang ang makakuha sa kanya para gawing alay sa pinuno nila. Dahil ang dugo ng ating anak ang siyang magpapabalik sa kanilang pinuno sa pagiging bata ang itsura. Ngunit magkamatayan mo na kami. Dahil makukuha nila ang katawan ng aking anak sa ibabaw ng aking bangkay. Kinakabahan siya sa sinabing iyon ni Jacob. Hindi niya akalaing ganoon ang kanilang mararanasang gulo matapos siyang maisilang ang kanilang anak. Bumito ka lang. Kailangan kong tulungan ang ating mga kasamahan na harapin ang mga kalaban. Huwag ka lang lalabas ng kwarto dahil pinapangako kong makakaya naming harapin ang lahat ng mga nilalang sa labas. Babalik ako, Isabela. Pangako nito bago tuluyang umalis para harapin ang mga nilalang na nasa labas. Pagdating ni Jacob sa harapan pa lang ng kanyang mansyon, ay sinalubong na agad siya ng isang hari ng aswang ng talon, kasama ang mga alagad nito. Agad siyang nagpalit ng anyo, isang dambuhalang tila ay baboy ramo ang ulo ng kalahating katawan. May matatalim na pangil at kuko, nagbabaga ang mga mata, at kasing lakas ng kalabaw na toro. Ilabas mo yung anak mo. Kung hindi ay mauubos lahat ng iyong alpores. Banta ng hari ng talon. Pakiramdam mo, ganun mo lang kami kadaling kalabanin. Hindi mo kami masusupil. Lalong hindi mo makuha ang aking anak. Dahil siya ang pupuksa sa inyong angkan. Mga angkan na naghahasik ng lagim at walang ginawang kabutihan. Banta niya rito. Matigas ang ulo mo, pues ipapatikim namin sa iyo ang bagsik ng aming angkan. Pagkawi ka ng hari ng talon ay agad sumabay na umatake ang mga ito sa kanya. Gamit ang lihim na karunungan ay inusal niya ang Latin na pampabulag sa mga ito. Pagkatapos ay isa-isang sumalakay. Walang direksyon ang mga ito kung saan ang tutungo. Dahil sa sobrang dilim na mga nakikita, maliban lang sa matandang hari ng mga aswang ng talon. Dahil ito ay protektado ng itim na kapangyarihan na taglay din ito. Ilang sandali pa ay sinugod na siya nito at mabilis siyang sinalaw lahat ng atake nito. May mga lihim na karunungan din ito, kaya may paminsan-minsang biglaan na lamang siyang nangihina at inaantok. Ngunit ginamit niya ang kanyang karunungan na pagbalik ng negatibong enerhiya sa matanda. Kaya mas doble ang balik nito dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Umusal pa siya ng Latin at ganun na lang ang pagwawala ng mga nilalang sa kanyang harapan. Hindi na mga ito matiis ang init, kaya nagsitalsikan ang mga ito. Lumabas pa siya ng mansyon upang harapin ang iba pang mga uri ng aswang na sumalakay para sa kagustuhan na makuha ang kanilang anak. May mga gabunan, tik-tik at agbuak na nakapaligid at nag-iingay. Mabangis ang huni ng mga ito, lalo na makita siya. Isang abwak ang bumulusok sa imahe ng isang uwak. Pababa ito para atakihin siya. Ngunit mabilis siyang nakailag kaya sa sementong sahig ang bagsak nito. Sa lakas at tindi ng pagbubulusok nito sa lupa ay halos dumikit na ito sa sementong sahig.
Nang makita iyon ng mga kasamahan nito, ay nanggigigil ang mga ito sa galit. Naghahandang sumalakay na naman ang iba. Ngunit bago pa man ang mga ito bumulusok patungo sa kanya, ay isang napakalakas na latin ang kanyang inusad. Kaya nang nasa kalagitnaan na ang mga ito sa pag-atake, ay natigil at bumalik ang mga itong bumulusok pa itaas. May mga gabunan na lumapit para umatake rin. Nakipagbuno ito sa kanya. Malakas rin ang mga ito ngunit sa laki at tulis ng kanyang mga pangil, ay halos matuhog ang katawan ng isang gabunang matanda na unang umatake sa kanya. At itong makuha ang sanggol dahil sa kakaibang lakas na ibibigay nito sa katawan ng matandang gabunan. Ganon din ang pagkawala ng mga kunot sa noo at mukha nito. Tanggapin mo na lang sana na palubog ka na. Hindi mo sana pinahamak ang iyong sarili. Anya nang makitang nangihina na ito dahil sa dami ng dugong lumabas mula sa sugat nito. Gusto kong maging bata ulit upang pakasalan ang babaeng gusto ko. Sagot nito. Gagawa ka ng kasamaan para sa pansariling interes. Sa bagay, ganyan ka makasarili ang mga kagaya niyong aswang. Pero hindi kayo magtatagumpay. Uubusin ko kayo hanggang sa kaunti na lang ang matira. Pagdating ng panahon, maraming pagpupuksain ng aking anak. Hindi lang kayo mga aswang, kundi ang mga nagkalat na mga kriminal at masasamang nilalang sa kadiliman ng gabi. Tumawa ang matanda habang sapo ang malaking sugat sa tiyan. Halos hindi na ito makapagsalita. Hinang-hina na ito, subalit nagawa pa rin itong magyabang. Hindi niyo kami maubos-ubos. Saka hindi kayo makaakyat ng langit dahil lang sa bait-baitan niyo. Ubusin niyo man lahat ng kriminal sa mundo. Hindi may pagkakailang isa kayo sa mga angkan ng aswang na sinumpa ng Diyos kasama namin. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki ang sarili mo at ang angkan mo. Alam ko yun matanda, pero at least, sinubukan pa rin namin na maging mabuti. Hindi kagaya nyo. Salot lang kayo sa mundo. Ang balakak ito sa kanyang sinabi. Ngunit ilang saglit lang ay binawian na agad ito ng buhay. Maraming umaaligid at nagtangkang sumalakay. Ngunit nang makita ang sinapit ng ibang mga katulad na mga itong aswang na binabawian ng buhay, ay natatakot ang mga itong lumapit na. Ang iba ay lumilipad na palayo hanggang sa tuluyan ng naglaho ang lahat ng nakapaligid sa kanilang bahay. Simula sa araw na iyon ay wala nang nagtangka pa ulit sa buhay ng kanilang sanggol. Lumaki ito at kakitaan ng kakaibang katangian at katalinuhan. Hindi may pagkakailang ito ang nakatakda at handa silang mag-asawa. Nagabayan ito hanggang sa maging handa itong harapin ang kapalaran na nakaukit sa palad nito. Papa, Mama, nanaginip po ako. Kwento ng 7 taon na si Elias. Talaga anak, anong panaginip iyon? Tanong ni Jacob nang magkwento ang anak. May bantay sa akin 2 matanda, babae at lalaki, para silang mga anghel dahil may pakpak. Pero may mga pangil sila pareho pa. O tapos, maraming monster ang gusto akong kunin, tapos sila ang lumaban para sa akin. Nagkatinginan silang mag-asawa. 7 taon pa lang si Elias. Ngunit pinapakita nito sa panaginip ang nakatagdang kapalaran nito. Huwag kang mag-alala anak, sila ang lolo at lola mo sa kabilang buhay. Nakabantay at nakagabay din sila sa iyo. Sabat ni Isabela. Bakit po? Fighter po ba ako paglaki ko mama, papa? Lagi kasing iyan ang nasa panaginip ko eh. Madalas kang managinip ng ganyang bagay, Elias? Tanong ni Jacob. Opo, Papa, at sa panaginip ko, mayroong mga masasamang tao na nang aabuso. Kaya tinutulungan ko at napakalakas po, Papa. Para akong isang superhero. Muli na namang nagkatinginan silang mag-asawa. Iaga naman yatang sabihin sa anak nila
ang tungkol sa kahaharapin itong buhay. Ngunit sa pagiging paslit nito, hindi nila maaatim na mapalaban ito sa mga masasama. Kaya naisipan nilang huwag na munang palabasin si Elias ng bahay. Homeschool lang muna ito kahit hanggang high school. Hanggang sa magkaroon ito ng tamang pag-iisip at marunong ng magdesisyon sa buhay. Hindi kaya at parang pinangungunahan na natin ang buhay ng ating anak? Tanong ni Jacob. Nag-aalala lang naman ako para sa anak natin. Ang hirap pala. Sana naging normal na lang siya. Pakiramdam ko, araw-araw ay nasa panganib ang buhay niya kung sakali. Isabela, magtiwala lang tayo. Walang mangyaring masama sa anak natin. Ngayon pa nga lang, sobrang talino na niya. Kaya hayaan na lang natin ang nakatadhana para sa kanya. Nasa likod tayo ng anak natin. Tumango na lamang ang ginang. Bilang isang ina, hindi maiwasan ang pag-aalala nito para sa anak. Ngunit wala itong magawa dahil ito ang nakatadhana. Si Elias ang susunod na berdugo ng mga masasamang aswang. Hindi lang na mga aswang, kundi na mga kriminal at lahat ng mga masasamang tao na kanyang makakasalamuha sa uli. Ang sabi ng iba, ang kapalaran ay desisyon at hindi isang destinasyon. Ngunit hindi sa kay Elias na nakaguhit sa palad ang kapalarang kakaharapin. Kasi sasayaw siya sa gitna ng entablado. De, joke lang. Ibang Elias ata yan. At iyon ang dapat niyang sundin. Ayon na rin sa propesya ng aklat ng kanilang lahi. At dito na magtatapos ang kwentong ito. Kasi wala ng aswang na bumibisita sa bahay nila Elias. Wakas! Maraming salamat po sa hindi nakakalimot mag-subscribe at mag-comment sa channel na ito. Pagpalain kayo palagi kung sino man kayo. Paalam.